Pakinggan natin ang Korte Suprema, patungkol sa inihiling na tiyaro ni Bato. Walang merito. Ito ang isa sa mga dahilan ng mga maestrado ng Korte Suprema sa pagbabasura sa hiling na temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa. Ang kabuang paliwanag ng Supreme Court sa kanilang desisyon alamin sa sentro ng balita ni R.R. Tubise. Sa opinyon ng mga maestrado, ipinaliwanag kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na TRO sa ICC warrant laban sa kanya. Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa, hindi dapat maging takbuhan na makapangyarihan ang korte habang ang hustisya ay pangako pa rin sa mga biktima. Tanong pa niya kung may hustisya, para kanino ito? Sa mga akusado o sa mga biktima? Para naman kay Associate Justice Henry Inting, ang tanong ay kung maaaring ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas nang walang hiwalay na proseso sa korte. Kaya dapat umanong wag muna itong ipatupad hanggang hindi pa napagpapasya ng SC. Ayon sa kanya, kung maaresto at maisuko si De La Rosa, posibleng mawalan ng saysay ang petisyon. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, may karapatan si De La Rosa pero walang sapat na patunay na nalabag ito. Ang status quo ante-order anya ay hindi dapat gumawa ng bagong proteksyon. Sa resolusyon, sinabi ng korte na walang material at substantial invasion sa karapatan ng senador. Hindi rin umano malinaw kung anong karapatan ang dapat protektahan. Nabigyan pa nga siya ng protective custody ng Senado. Kinilala rin ng SC ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang direktiba na arestuhin si De La Rosa. Kaya ayon sa korte, ang sinasabing paglabag ay nananatiling haka lamang. Sa botong 951, ibinasura ng SC ang hiling na pansamantalang pigilan ang ICC arrest warrant. Nilinaw naman ng korte na ang ibinasura pa lamang ay ang hiling sa pansamantalang proteksyon. Wala pa rin desisyon sa petisyong kumukwestiyon sa pagpapatupad ng ICC warrant sa Pilipinas. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Makinig na naman tayo dito sa mga balita lang po ito para at least na bibigyan tayo ng kaalaman patungkol sa mga batas, Okay. Sa pagbasura ng hiling ni Senador Ronald De La Rosa na Temporary Restraining Order o TRO kontra sa pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court, siyam na maestrado ang pabor, 5 ang hindi pabor o gustong mag-issue ng TRO at isa ang hindi bumoto. Karamihan sa 15 maestrado ngayon ay appointee ni dating Pangulong Duterte. Pero may pumabor at hindi pumabor sa kanila sa denial ng TRO. Ayon sa nanaig na desisyon ng Korte Suprema, denied ang hiling ni De La Rosa na TRO at status quo ante-order dahil sa kawalan ng basehan. Ang posibilidad na irreparable damage o hindi na maayos na pinsala kung walang pruwebang kailangan ito ay hindi dahilan para sa injunction. Idiniin naman ng University of the Philippines College of Law Professor Paulo Tamase na hindi pa dinidesisyonan ng Korte Suprema ang main petition for certiorari ni De La Rosa at ni dating Pangulong Duterte. Kabilang dito ang mismong pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC kung kailangan bang may domestic warrant at kung pwedeng basehan ng pag-aresto ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Lahat yun ay hindi pa nadidesisyonan ng korte sa kahit anong kaso. Ibig sabihin nun, hindi pa malinaw yung karapatan ni Senator Bato at hindi nito pwede i-grant yung TRO request niya. Sa kanyang concurring opinion, inungkat ni Associate Justice Maria Filomena Singh ang pagtatago ni De La Rosa at paglitaw hindi para harapin ang warrant kundi para bumoto sa eleksyon ng liderato sa Senado. Iginit din ni Singh na pinakamahalaga ay ang accountability o pagpapanagot sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas, sa Rome Statute at international law. Sinabi naman ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa, walang karapatan sa immunity si De La Rosa base sa kanyang posisyon sa gobyerno at hindi rin siya dapat pinoprotektahan. Anya, ang due process ay hindi lang para kay De La Rosa, kundi para rin sa mga biktima ng war on drugs. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, walang ipinresentang actual na warrant si De La Rosa. Pero nilinaw din niyang hindi pa tinutugunan kung si De La Rosa ay pwede nga bang legal na isuko sa ICC. Mayroong kaunting acknowledgement na
yung international court system natin ay bahagi din ng ating sistemang criminal justice sa Pilipinas, ngunit hindi pa ito final o malinaw na articulation kung paano talaga yung interaction itong dalawang international at domestic spheres ng batas natin. Ayon kay Associate Justice Amy Lazaro Javier, nakasama sa 5 pabor sa TRO ang paghuli sa isang Pilipino at pagdala sa kanya sa isang international body ay pagkamkam ng ehekutibo sa kapangyarihan ng judikatura. At kapag naisuko na, wala ng writ of habeas corpus o iba pang kautusan ang makakapagpabalik sa kanya mula sa foreign custody pabalik ng Pilipinas. Ayon naman kay Associate Justice Henry John Paul Inting, kapag hinayaan ang proseso ng ICC, dadalhin ng pamahalaan ng Pilipinas si De La Rosa sa ICC at sa isang foreign state. Lalabas na ang anyay walang bisang pag-aresto sa isang Pilipino ay masasakatuparan at hindi nasaklaw ng korte ng Pilipinas. Ayon naman kay Justice Ramon Paul Hernando, walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso ni De La Rosa at ang warrant ay ipinalabas lang matapos ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero yung punto ng mga separate dissenting opinions ay para sabihin essentially na kung makakawala kasi or kung makakaalis si Senator Bato ay baka hindi na rin siya maibalik dito, kaya kailangan i-grant yung TRO niya. Naniniwala si Tamase na mahaba-haba pa ang diskusyon ng mga maestrado sa main petition for certiorari, lalo na at walang itinakdang deadline ang Korte Suprema para rito. Mas lalong inaabangan ngayon ang main desisyon ng Korte Suprema tungkol kay dating Pangulong Duterte at Senador De La Rosa kung paanong boboto muli ang mga maestrado at kung magbabanggaan ba o hindi ang ICC at ang Pilipinas. Adrian Ayali, ABS-CBN News. Tignan naman natin yung nagpetisyon yung naalala nyo, nagpetisyon si Sara. Itong 20 Congress United Congress, huwag nyo na pag-usapan yun. Wala na, tuluyan na nalibing yun ng korte. Ngayon, di ba dito dahil impeachments? Tumakbo na naman siya sa korte. Ang akala ng mga ito, yung Korte Suprema, pag-aari na ng mga Duterte's family o yan allies. Kaya magtataka tayo, bakit takbo sila ng takbo sa korte? Ba't hindi mo na nila harapin ang kanilang mga dapat harapin? Kagaya ni Boto. Sipin niya, tumatakas, tumatakbo, pinagtataguan ng batas, sumusweldo, sarap buhay, tsalap-tsalap. Di ba? Yan ngayon ang gusto naman ng Senado, nila lang Cayetano ba? Kahit daw wala, pwede siya magboto. Saan ka nakakita naman? Pasyado ka naman garapalalan. Huwag mo daan sa garapalan. Ginagawa mo mga bobong kapwa mo senador na iba dyan Yung iba dyan, nahuhuto mo. Hindi lahat nahuhuto mo. Saan ka nakakita kung pwede siyang... Uy, magpakatino nga kayo. Magbuhat ng maupo ka, nagulo ng Pilipinas. Ikaw asalog dyan, dapat umalis ka na dyan Di ba Cayetano, Tengke, Caldero? Kayo asalog. Pinasipot mo si Bato para lang makaboto, para makuha nyo lang ang posisyon sa korte. Tawag dito, ng Senado. Ayun ang pinagagawa ninyo, ayan, nakakapon yung mga minority Kasi gusto nyo. Hindi po pwedeng ganyan. Kunwari, malalambot kung magsalita, mga demonyo naman kayo. Ganyan lang kayo soft-spoken kayo. Akala nyo, hindi kayo makabasa. Pinuna mo pa si Pangilinan na naghumingi na sorry. Natural, nagkakaroon ng diskusyon sa korte sa Senado. Bakit sa panahon ni Miriam, nagbabanggahan silang dalawa ni Johnny Enrile, di ba? Mas malupot yun. Kontintas lang ang boss ni Pangilinan, pinupuna mo po, kasi siya daw humingi ng pasisya. At least humingi siya ng kapasisyan. Yung kapanalan mo si Binoy, akala mo kung sino? Ang yabang. Di ba? Ubod ng yabang, pare-pare ko yung may yabang. Iyayabang ninyo. Sige, makinig naman tayo. Tungkol dito sa desisyon ng Korte Suprema, laban siya Sara sa petisyon niya para sa stop
impeachment niya, no? Ito, Korte Suprema. Ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives sa desisyon ng kataas-taasang hukuma na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto ng mga maestrado lumahok sa Supreme Court en banc. Base sa desisyon ng ika-4 na impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado, ay saklaw na ng one-year bar rule. Nilinaw din ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Vice President Duterte sa anumang kaso laban sa kanya. Maaari lang daw maisampa ang anumang impeachment complaint simula February 6, 2026. Ang sabi pa ng Korte Suprema, pinal na ang desisyon ito. Ang Office of the Vice President nagpapasalamat sa Supreme Court para raw sa desisyong nagbibigay ng malinaw at authoritative guidance kaugnay sa limitasyong itinatakda ng konstitusyon at tamang pagtatao ng impeachment proceedings. Susunod naman daw ang House Committee on Justice sa desisyon ng Korte Suprema. Sinabi rin ni Speaker Faustino D na kinikilala ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema. Pero ang kay Senate President Tito Soto, judicial legislation ang desisyon. Umamin niya ang Korte Suprema na nagtakda sila ng patakaran para sundin ng Kongreso na panghihimasok umano sa kapangyarihan ng legislatura. Dagdag pa ni Soto, dahil sa desisyon ng Korte Suprema, naging imposible ng pangarap ang impeachment. So, ipinagtibay nila yung nakaraan. Ngayon, after 1 year, nagpetisyon na nag-file na uli ng impeachment ng Kongreso. Sinunod nila ngayon yung binigay na batas ng Korte Suprema. Kaya nakalusot ngayon. Kaya ni-impeach na si Sara ngayon sa Kongreso. At yung impeachment ay yakyat na sa Senado. Opo. Kaya yan ang sinasabi natin eh. Ang akala ni Sara, kung pinagbigyan siya ng 19 Congress, akala niya hanggang ngayon 20 Congress, awak niya pa rin sa ligang mga maestrado. Kasi mga maestrado kasi inilagay sila ng tatay niya. Siguro kaya nilagay yan para paghahanda kung ano man mangyari in the future, ano. Pero ito maganda. Nakialam ba ang Korte Suprema? Hindi na. Masyado ng kalabisan kung makikialam pa sila. Lalabas ng pagkialamero sila eh. Wala na silang papili, nakikialam pa sila. Di ba nagpetisyon si Sara na pinaito naman ang impeachment niya nitong 20 Congress, hindi na pumayag ang Korte. Kaya nagtuloy-tuloy yan. Ngayon nakakasana. Ang nagiging magulo na lang ngayon sa Senado. Dahil sa liderato ni Cayetano, naging magulo. Magbuhat ng gagawin nila sa pamamagitan ng boto ng isang kriminal na mamamatay tao na si Bato, nagulo na. Kapon, nag-walk out na yung mga minority kapon dahil ang gusto kasi ni Cayetano, yung gusto nila. Hindi po pwede yun. Huwag mong gawin bobo mga iba senador. Hindi sila abogado. Ito si Marcoleta, como abogado. Nilalait yung mga hindi abogado. Ano sabi ni Lito Lapid doon? Meron silang alam, hindi ko alam, pero meron ako alam, hindi nila alam. Sige, pagkakarati kayo ni Lito Lapid, ano kaya magagawa ninyo dyan? Pagbabarili kayo dyan, magaling yan. Di ba nakita dyan sa pelikula ng araw? Puro baril si Lito Lapid, ano? Yan ang merong alam si Lito Lapid na wala kayong alam. Kaya wag mo silang Marcoleta, wag mo lahitin kung hindi abogado yan. Abogado ka nga, pero ano kung klaseng abogado? Abang tumatagal na nakikita pagiging mo, abogado yata eh. Paggulo ka lang. Harapin mo na lang yung 75 million na tinanggap mong maliwanag na pera. Nasa gobyerno ka, tumanggap ka ng pera. Bawal ba yun o hindi bawal? Tandaan mo yan, yung pera galing sa private sector. Bawal yun, oy Marco. Iglesia ni Cristo na tinayo ninyo mga PX Manalo, Isagon, Antikristo, Kapulis Satanas. Okay, tandaan yan.
bumoto po tayo sa susunod na botohan ng nararapat. Kagaya ngayon, sino may hawak na Senado, may mga kaso sila, magkapatid na bilyar. Okay, natandaan nyo pa yung prime water? Yung pamimeryoso ng prime water nila? O, ano-anong balita na ba dyan sa prime water? Prime ba o ano? Ay, hindi naman siguro prime yan. Kasi may problema eh, ano? O, sipin yan, meron silang hawak na committee yan. Eh, sino pa? Sila Jinggoy, Pidap. Ngayon, flood control, Joel Villanueva. Aba, si Marcoleta, meron din. 500 million, sabi ni Ping Lacson. O, sagutin nyo muna yan. Bago kayo magbida-bida dyan. Lalo na ito si Villanueva. Akala mo kung sinong palagay niya siguro sa sarili niya. Parang Diyos na rin siya na magsalita eh, no? Sagutin mo sa korte yung pagsisinungaling mo na sinasabi mo. Ay, wala akong kilalang BI dyan sa Bulacan. Kamukat-mukat mo nung namimigay ka ng tulong sa mga taga-Bulacan. Pinakilala mo si Hernandez na DI ng Bulacan ng DWH. So, sinungaling. Boy dila ka pa. O ano pa ba? Sino pa ba yan? O, si Loren Rigada. 1 billion. Nag-interview na siya. Alam ko si Tony eh. Di sa anak niya si Libiste, yung congressman sa Batangas. Yan nanay mo. Magkano ba? Sabi ni Libiste, si congressman, maliit lang. Magkano nga? Ulit-ulit ni Tonyeng. Alam niyo si Tonyeng? Yung dating ABS-CBN din dati yan na ngayon nasa net 25 kasi IS yan. Inamin ni ano, 1 billion lang, 1 billion pala yung nanay niya si Loren. Yan din ang sinabi ni dating congressman na dito at Cesa. Saan ka nakakuha ng pera mo? Boy, ang tawag niya mag-lebis sinong araw. Hindi lang nag-iusap ang mama mo sa akin, sabi niya, nag-iusap lang pala si Loren, huwag nang pasinin ka. Ito. Kaya sino pa ba may mga sabi dyan ng mga senador? Si yung crying lady, si Pia, sabi niya wala nang makalala. Sino makakalala sa'yo? Wala naman nangyari dyan. Puro script lang yung ginawa niya eh. Nagbabari na sa magaling ang baril. Di ba sa Senado, sa nakaharap, sa GSIS building, kung nasaan yung NBI. Ano sabi naman ng kay Tano, si Peter, SP ng Senado, Senate under attack. Sino umatake? Caldero, Tegay. Sino umatake sa inyo? Meron bang namatay? Meron bang nasugatan o whatever? Sige nga, sabihin mo nga sino umatake sa inyo. Wala naman umatake, ang drama niya eh. Ano sabi mo pa labang kay Matibag? Ang NBI, di mo matitibag ang Senado under my leadership. Tingnan natin. Ayan, namumuro ka na. Kaya nga, hindi na magandang impresyon ng taong bayan sa iyo yan. Dahil magbuhat ng nakuha niyo yung posisyon dyan, ayan na, nagkandaletse-letse na. Mga committee ninyo, mga may sabit. Ayan. Kaya gusto nila kasi kapon, sabi na ni Senator Erwin Tolpo, gusto nila, pulusutin na naman yung gusto nila na makapamboto yung mga siyempre, may namumuro na naman makukulong dyan eh. Ilan yan? Sabihin na natin mga tatlo yung namumuro na makukulong. Dapat lang. Nabuso nyo naman ang inyong kapangyarihan. Sino ba makukulong? Jinggoy, Villanueva, tsaka si Bongo para sa ICC. Si Bato nasa nala, taguran, baturan, taguran. Tago. Pati asawa, nag-alam na. Umihiling dito raw kaso. Wala namang, dito daw ikulong. Paano ikulong sa Pilipinas? Wala namang kaso. Nag-umingi na saklolo sa Korte Suprema. Sinupalpal siya ng Korte Suprema eh. Sabi ng Korte Suprema, hindi lagi Bato. Ang Korte Suprema para sa mga biktima di Bato. Mamamatay tao kasi kayo. Yung kasama, yung puwan mo nasa Davao, nakakulong na, minus ng
Reyes na bakal doon. Hoy, bato. Sumuko ka na. Payaran mo. Make my day. Sandy Trillanes. Sabi mo, anong ginagawa niyan? Kaya sa interview si Sandy Trillanes, pinagbibigyan ko lang yung wish niya sa akin eh. Ako raw ang magposo sa kanya. Tapos sabi niya, ba't awak na marathon pala dyan? Hinira pala ni Sandy Trillanes sa NBA. Yun, pinakita sa video eh. Pero sabi niya, pakita ko. Yari ka ba? Yari ka dyan. Bato, yabang mo kasi nun eh. Ayan, ngayon ano ka ngayon? Ala, ano tawag sa'yo? Wanted. Criminal. At large. Ay, ano ba ang tawag sa'yo? Mamatay tao. Sige, hanggang dito na lamang, ano? Kaibigan kayo sa Brother Manny Bautista sa Gabes. Lagi po kayo manalangin dahil sa hirap ng buhay ngayon. Kaibigan. Pray, pray, pray.